Isa na namang napakagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo ay muling mag-aral dito sa ating programang sinusubaybayan, ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan. Siyempre, kasama rin natin ang ating tagapagturo sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. So, Pastor, kayo po ay bumati sa ating mga taga-subaybay. Tayo po ay sumapit na sa huling leksyon ng trimestreng ito at ako'y nagagalak na nadama ko, Pastor, ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating mga pagtalakay. At sana ang ating mga kapatid na pagbubulay-bulayan at pag-aaralan at pakikinggan ang ating programa ay magdadala rin ng kabanalan at pagtatalaga na maglingkod sa Panginoon. At sa huling pagtalakay natin ng ating serye dito sa trimestreng ito, atin pong liliwanagin ang detalyadong gawain ng Banal na Espiritu. At malalaman din natin kung paano ang gawain ito ng Espiritu ay nakaugnay sa dalawang pangmahalagang aspeto ng kanyang ministry para sa atin, ang ating katiyakan ng kaligtasan at ang maluwalhating pag-asa na nagtutulak sa ating buhay bilang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang napakagandang titulo ng pag-aaral ay nagsasabing ang gawain ng Banal na Espiritu. Subalit bago tayo tumungo sa ating kabuuang pagtalakay, tayo ating hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na nasa mga langit, sa banal na oras na ang aming pag-aaral at pagtalakay ng inyong salita, ay bigyan po ninyo kami ng pangunawa, bigyan nyo kami ng karunungan at ng kaalaman, upang kung magkagayon ang aming mga salita, ang aming mga tatalakayin, ang mga leksyong aming ilalabas sa aming pag-uusap ngayon, ay magiging isang pagpapala para sa inyong mga anak. Gabitin ang inyong salita na mabitang instrumento upang kung magkagayon kami ay mabago at maging kawangis ng aming Panginoong Hesus. Pakabanalin ang aming mga buhay at ganun din naman bigyan nyo kami ng pagtatapat hanggang sa wakas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa pambungad po ng ating pag-aaral ay ating tunghayan ang susing talata na masusumpungan sa Roma Kapitulo 15, talatang 13. Ang sabi po dito sa mga tala ay ganito: puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Narito, Pastor, sa pagtatapos ng aklat ng Roma, ito po yung pinaka-summary at buod ng mga aral at pagtuturo ni Pablo tungkol sa kaligtasan at yung relasyon natin sa Diyos. Ang sabi niya rito, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa. So daroon, Pastor, ang idilidiin niya. Anong pag-asa? Yung maluwalhating pag-asa na may kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya at ang sabi rito, ang pag-asa na nagmumula sa Banal na Espiritu. So, narito, Pastor, yung dalawang mahalagang gawain ng Banal na Espiritu at yun ay yung katiyakan ng ating kaligtasan at yung maluwalhating pag-asa na kay Kristo. Wala po sa Espiritu, wala sa Ama. Na kay Kristo na siyang iniuugnay ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay kung siya'y ating tanggapin bilang personal na tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. So ito yung dalawang aspeto na napakahalaga sa gawain ng Banal na Espiritu. Yung katiyakan ng ating kaligtasan at ganun din yung maluwalhating pag-asa. Ayan, talakayin natin, Pastor, na itong dalawang bagay na ito, ha? Hindi ang Espiritu ang nagliligtas. Pero siya yung ginagamit para matiyak natin na tayo'y ligtas. Ayan. Kagaya nung nakaraang leksyon ay tinalakay natin yung question na ano ang katiyakan na tayo ay ligtas. Ang katiyakan, Pastor, ay ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang sakripisyo ay sapat para sa atin na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yung kanyang sakripisyo ay inia-apply sa atin sa pagitan ng paggawa ng Banal na Espiritu. Unang-una,
mararamdaman nating tayo'y makasalanan. At dahil tayo'y makasalanan, kinakailangan natin ng katubusan kay Kristo. At pag tinanggap natin yung sakripisyo niya, tayo ay aariing ganap. Itong mga ito ay bahagi ng gawain ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. So yung assurance of salvation. Ikalawa, yung malwalhating pag-asa. Ano tong malwalhating pag-asa? Pag pag-asa, hindi ngayon, kundi inaharap na damantalang tayo narito sa magulong lupang ito, na tayo may mga pagpupunyagi para talunin at overcome ang kasalanan, ay darating ang dakilang umaga ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang pag-asa na bibigyan na ng kawakasan. Uuwi na tayo, babaguhin tayo, hindi na likas na makasalanan, hindi na magulong sanlibutan, kundi binagong buhay, katawan at sanlibutan. Ito yung mapalad na pag-asa na ating hinihintay. Yan, narinig natin ang dalawang napakahalagang aspeto. Ngayon, tumungo muna tayo sa unang aspeto na ito yung katiyakan ng kaligtasan. Ano yung mahalagang gawain ng Espiritu sa ating kaligtasan? Ayan, Pastor, dito sa sulat ni Juan, ang pinakamamahal na alagad, Kapitulo 16, ang talata ay 8 at 9. At siya'y pagparito niya ay kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisisampalataya sa akin. Ayan. Pastor, pansinin mo ang sabi doon sa ating talatang binasa, at siya, pagparito niya. At sino yung tinutukoy dito? Ang Banal na Espiritu ay kaniyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisisampalataya sa kanila. So may tatlong bagay. Ano yung gagawin ng Banal na Espiritu? Susumbatan niya tayo. Hindi susumbatan na tayo ay mga walang hiya. Hindi. Conviction. Ito yung ipaparamdam niya sa atin ang tungkol sa kasalanan, ang katwiran, at ang paghatol. So tatlo yan. Isa-isahin natin, Pastor. Kasi ang una ay conviction. Susumbatan niya tayo tungkol sa kasalanan. Ayan. Paano natin malalamang tayo ay nagkamali? Saan gagawa ang Banal na Espiritu, Pastor? Sa ating budhi, yung konsyensya natin. Yun yung maliit na tinig, mangungusap siya doon para malaman niya na pag tayo'y nakagawa ng hindi tama, kung tayo'y nagsinungaling, nagnakaw, o ano pa mang hindi tama ang ating ginawa, nakasakit tayo ng ating kapwa, ang Banal na Espiritu ay sinasabing, hindi maganda yung iyong ginawa. Pinapaalalahanan niya tayo para mga ilangan tayo na magsisi at pumunta at lumapit kay Kristo na siya lang remedyo para matanggal yung ating ginawa, yung record ng ating mga ginawa, upang kung magkagayon, tayo'y maging malinis sa kanyang harapan. So, conviction of sin. Siya yung gusto niyang iparamdam sa atin na ang kasalanan ay hindi para sa atin. Ang kasalanan ay para sa dyablo. Ang kasalanan ay dapat tanggapin para hindi tayo mapunta doon sa dagat-dagatang apoy kung magwakas na ang ating sanlibutan. So, ano ang ginagampanan ng Banal na Espiritong gawain sa ating kaligtasan? Pastor, siya yung nagpapadama, siya yung sumusumbat na dapat tayo ay humingi ng tawad dahil tayo'y makasalanan at kailangan natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga ng papel ng Banal na Espiritu simula pa nung pasimula. Dito sa pagkakabanggit nung talatang binasa natin na sinasabing ibibigay sa atin ang Banal na Espiritu, may termino na ginamit na parakleto. O isang salita na napakayaman ng ibig sabihin, siya yung ating katulong. Tagapagmagitan at mga aliw. So, hindi tayo hahayaan ng Banal na Espiritu na masadlak sa kasalanan. Manapay aakayin niya tayo upang sa ganoon ay ilapit tayo sa ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil mayroon tayong pangangailangan na walang iba kundi yung biyaya para noon ay makamit natin yung katwiran. So kaya napakaganda noong pinaliwanag ni Pastor Ilyoma na ang Banal na Espiritu ay, ang sabing ganon, susumbatan niya. Yan. So, Pastor, liwanagin natin mabuti ha. Ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesus. Yung kanyang sakripisyo at kamatayan, yun ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero paano natin malalamang tayo'y makasalanan? Ayan. Sino ang susumbat at magkukonvict sa atin? Ang Banal na Espiritu. Ito yung maliit na tinig
na nangungusap sa atin mga kapatid at mga kaibigan na nagsasabing hindi tama ang iyong daang nilalakaran. Mag-U-turn ka. Ito yung repentance. Take a U-turn. Kunin mo ang tamang daan, sumunod ka kay Kristo nang magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Yan. Kaya napakalaki talaga ang problema ng kasalanan. Dahil kinakailangan ng makapangyarihang katulad ng banal na espiritu upang ipakilala sa atin kung ano talaga itong tinatawag na kasalanan. Kaya siguro balikan natin yung tungkol sa kasalanan. Ano ba yung pinakasaligang problema ng lahat ng kasalanan? Ayan, very basic, Pastor. Nang si Adan ay magkasala, ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kang kakain. Ayan. Anong ginawa nila? Kumain. Ayan. So anong kasalanan? Yung pagkain? Hindi. Ang kasalanan ay nawalan sila ng tiwala sa salita noong naglumalang sa kanila. Sino yung lumalang, Pastor? Ang ating Panginoong Hesus. Siya yung lumalang sa kanila. Hindi ang Ama, hindi ang Espiritu ang lumalang sa tao, kundi ang ikalawang persona ng pagkadiyos. Nawalan sila ng tiwala sa salita niya at sa kanya mismo na lumalang sa kanila. Nagtiwala sila sa nilalang lamang, hindi doon sa lumalang. Very basic yun. So, yung kawalan ng pananampalataya kay Jesus, kasi Jesus na yung kanyang pangalan dito nung siya nagkatawang tao. Nung bago pa sa lumang tipan, yung Emmanuel, yung Kordero ng Diyos na tinasabi, kung mawalan ka ng tiwala doon, yun ang pinakasentro at focus ng pasimula ng kasalanan sa ating mga buhay. At napakalaki ang naging epekto ng kasalanan sa ating mga buhay dahil nung panahon na tayo napahiwalay sa Diyos, yung ating katuwiran ay tila naging isang maruming basahan. Ayan. Pagka sinabi nating maruming basahan, hindi ito yung basahan na pinamumunas ng lamesa, hindi yun, Pastor. basahan na ginagamit ng mekaniko, kundi ito isang basahan na inihalimbawa dito yung ginagamit ng mga taong may ketong na binebenta sa kanilang sugat na pagkatapos ng ilang mga araw ay tinatanggal. Tatanggalin. So, puno ng dugo, may nana, may uod, ano-ano pang mga bagay. Maruming-marumi, Pastor. Ayan, nakakahawa. Ayan. Yung basahan sa kusina, hindi naman nakakahawa yun eh. Okay. Pero anong ibig sabihin? Ang kasalanan ay nakakaroon ng epektong hindi mabuti sa ating mga buhay. Kaya nga, dito pumasok yung pangangailangan natin ng katwiran. Kaya nga yung tanong nating susunod ay paanong nakakaugnay ang ating katwiran sa buhay na ministry ni Kristo, sabing ganoon, na may kinalaman ang banal na Espiritu. Okay. Tanungin natin si Apostol Pablo, Pastor. Roma, Kapitulo 5, ang talata ay Gs. Tingnan natin. Ang tinatanong natin ay si Kristo, ang katwiran, at ang role ng banal na Espiritu. Yan. Paano ito nagkakaroon ng pag-iisa? Pagkakaugnay. Pagkakaugnay. Yun ang tanong natin. 5 Kapitulo Gs. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa magitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Ayan, narito, Pastor, ha? Napakaganda ng mga pangungusap dito. Tayo'y mga kaaway. Nang ang tao'y maging magkasala, Pastor, tayo'y naging kaaway ng Diyos. Ayan. Dahil tayo'y kaaway na, anong dapat gawin sa atin? Patayin, di ba? Mamatay tayo. Pero anong ginawa? Pinapagkasundo tayo sa magitan ng kamatayan ng kanyang anak. Napakalinaw ng plano ng kaligtasan doon. Pinapagkasundo tayo, reconciled to the death of His Son. Yan. Sa kamatayan ng kanyang anak, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Now, paano? Paano natin ia-apply yon, Pastor? Namatay si Kristo mga 2,000 years ago. Hindi naman siya ngayon namatay, kundi noon. Wala naman tayo nung mamatay yon. Paano ini-a-apply yon, Pastor, yung kanyang kamatayan at sakripisyo, at paano tayo ipinagkasundo? Sino ang pinarusahan, Pastor? Ayan. Ang pinarusahan ay ang kanyang anak. Yung parusa na dapat ikaw at ako ang tumanggap, tinanggap niya para tayo mawalan yung kabayaran ng kasalanan. Siya ang nagbayad. Kaya wala na tayong utang. Hindi na tayo kaaway, kundi tayo'y kaibigan na ng Diyos. Ng Diyos. Yan. So,
doon nagkakaugnay-ugnay itong katuwiran at ang malaking kinalaman sa papel ng banal na Espiritu. Tayo, kagaya ng piltirag, sabi mo kanina, yun yung ating katwiran. Sa harapan ng Diyos, madumi tayo. Pero nang mamatay si Kristo para sa atin, tinakpan niya tayo ng kanyang katwiran. Ayan. Paano nagwo-work yun? Pag tinatanggap ko yung kanyang sakripisyo sa atin, ang banal na Espiritu gumagawa sa aking puso at ini-apply yon, yung process na yon sa ating mga buhay. So isang napakagandang proseso na ginawa ng Diyos upang makamit natin ang katwiran. Ngayon, paanong tumutulong ang banal na Espiritu na lumago tayo katulad ng ating Panginoong Hesukristo? Ayan, gusto kong pansinin mo. Roma 8, Pastor. Gusto ko yung talatang ito at gusto kong idiin natin. Roma 8:28. Ayan. Simulan natin sa 27. Para makita natin ito tungkol sa banal na Espiritu at yung kanyang paggawa. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yan. Napansin niyo sa talatang 27, Pastor, kaisipan, nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan. Dito, ipinakita kung ano yung role ng banal na Espiritu, Pastor. Yan. Pagkatapos, 28, yung paborito ng karamihang mga Kristiyano, ang lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti noong mga nagsisiibig sa Diyos. Ano yon? Na tayo'y kanyang itinalaga naman na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So paano tayo ikinukonform? Ang tanong ay conformity. Kayo ay kanyang itinutulad, conforming us to the image of His Son. Yung banal na Espiritu, gagamitin niya ang lahat ng bagay, 28, na gagawa, masama man ito o mabuti ng mga circumstances na nangyayari, gagamitin niya ito para maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. So kaya nga isang bagay na kung saan dito nakikita natin ang napakahalagang papel ng banal na Espiritu, na kung saan hindi natin maabot yung ganoong katayuan. Alam ba ninyo, hindi lang yung tayo ay tinutulungan ng banal na Espiritu na maabot ang katwiran ng Diyos, kundi bagkos, nandoon yung kanyang kumbiksyon tungkol sa paghuhukom. Kaya kapag may kinalaman ng paghuhukom, paanong ang paghuhukom ay nagiging napakamagandang balita para sa atin na may kaugnayan sa banal na Espiritu. Yan. Kanina, sabi natin, sumusumbat. Tatlong bagay. Kasalanan, righteousness, at paghatol o paghukom, sabi natin. Ang tanong, Pastor, ay Juan 18. Tingnan natin ang sagot ni Juan. Ang talata ay 16 kasi tinatanong natin yung convicting power of the Spirit. Kapitulo 16, talatang 8 at 11. At siya pagparito niya ay kanyang susumbatan ng sanglibutan tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Pastor, ang mga talatang inyong binasa, karamihan sa mga nagpapaliwanag nito, ang kanilang tinutukoy na paghatol ay yung sa katapusan ng sanlibutan. Yan. Pero gusto kong salungatin yung kaisipang yon, sapagkat ang sabi sa 11, tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan, ito ay hinatulan na. Ang tinutukoy ditong paghatol ay yung prinsipe ng sanlibutan na hinatulan. Ang ibig sabihin, nang si Kristo ay mabayubay doon sa krus, Pastor, ang kaaway ng ating kaluluwa, ang dyablo, ay natalo na, Pastor. At dahil siya ay natalo na, mayroon pa rin siyang ginagawang mga kapangyarihan upang tayo ay gawing makasalanan at tuksohin. Subalit, mayroon tayong kasiguruhan na siya ay hinatulan na, natalo na siya, at dahil yun ay natalo na, meron tayong kapangyarihan sa mamagitan ng paghatol, yung convicting power ng banal na Espiritu, na yung paghatol doon sa dyablo, yung kalaban ng ating kaluluwa, ay nagwakas na. Alam na natin ang ultimate end ng kaaway, Pastor. Bagamat
Kasi tayo tinutokso pa rin, pero alam natin, huwag tayong magpatukso. Bakit? Natalo na siya at siya ay magwawakas na, isa sa mga araw na ito, pagbalik ni Jesus, magwawakas ang kasalanan at ang mga makasalanan. Kaya sa pagkatalo ng kaaway sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo doon sa cross ay isang katiyakan na dapat nating panghawakan. Ito yung mga katibayan na tayo hindi sa dyablo, kundi tayo ay sa Diyos. Tama yun. So, at ito, yung itinatatak ng Diyos sa puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kapag sinabing natatakan ng Espiritu, ano yung kahulugan ng mga salitang ito? Sealed. Ayan, pansinin natin. Kasi si Pablo ang gumamit nito. Kaya nga tanungin natin si Pablo sa Efeso 1:13 at 14. Ayan. Efeso 1, 13 at 14. 13 at 14. Na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Ayan, ang sabi rito ay na nakarinig tayo ng aral ng katotohanan, yung tinatawag na ebanghelyo ng ating kaligtasan, tayo naman ay nagsisampalataya. Sa oras na yon, tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin ng tinatakan? Pastor, pagka tayo tumanggap kay Kristo at nanampalataya, ang ating pangalan isinusulat sa aklat ng langit. Tayo ay lumilipat, ang sabi, mula sa kamatayan sa isang buhay na kagaya ng buhay ng ating Panginoon. At ito ang mabuting balita, Pastor. Ang taong tinatakan, meron na siyang buhay na walang hanggan. Amen. Ayan. Nagsimula na, yung tinatatakang tao yun, nagsimula na yung buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang, hindi sa darating na mga panahon sa pagkatapos ng paghatol. Hindi. Kundi ngayon meron na siyang buhay na walang hanggan sapagkat tinatakan na siya ay anak na lalaki o babae ng Diyos. So, ibig ba sabihin, pagka ikay tinatakan ng Diyos, kasi naalala ko nung ako ay nag-aalaga ng ng baka, so yung alaga namin baka, tinatatakan namin. Pag-aari. Tinatakan ka, may initial. yung bakang yun, ibig sabihin, ikay pag-aari. Pag-aari. Pero mawawala ba o hindi? Pwedeng mawala. Pagka yan ay lumabas sa kural. O kaya pagka nalagot yung kanyang tali at pumunta kung saan, pwedeng mawala yun. Pero itong bakang ito o itong Kristiyanong ito na ating hinihahambing, iyon ay meron pa rin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na tawagin siya dahil nakatikim na siya ng pagkaligtas at ng biyaya ng kaligtasan na galing kay Kristo. Yan. So mas madali yun na tawagin. So mga kaibigan, mga ginigilo naming taga-subaybay, ating nalinawan kung anong ibig sabihin noong tinatakan ng Espiritu. So ito yung bang pagbabagong buhay, yung pagkapanganak na muli na katulad ng karanasan ni Nicodemo na ipinanganak sa Espiritu. So ang magandang punto rito, Pastor, ito yung katotohanan na kung saan tinatak ng banal na Espiritu sa ating puso ang katiyakan ng kaligtasan. Ayan. Kasi so, hindi tiyak, meron tayong tagapagligtas. Bagamat nagkakamali pa rin tayo, yung tagapagligtas na yon laging nakalaan na magpatawad at ialok ang kanyang sakripisyo para bayaran yung anumang klaseng kasalanang nagagawa natin. So ang banal na Espiritu, malaki ang role na ginagawa, Pastor. Kaya nga, pagka sinabi nating meron tayong katiyakan ng kaligtasan, ibig sabihin, nararanasan natin yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo magiging epektibo na ipahayag ang Ebanghelyo ng Diyos kung tayo mismo hindi nakaranas ng katiyakan ng kaligtasan. Dahil yun ang laman ng Ebanghelyo. So ngayon, paanong ang banal na Espiritu nagiging instrumento sa pagpapahayag natin ng pag-ibig at ng pag-asa? Ayan. So ang banal na Espiritu, instrumento. Para tayo hindi siyang magpapakita ng pag-ibig at ng pag-asa, kundi sa buhay ng mananampalataya, Pastor, ang pag-ibig at pananampalataya ay maipapakita. Roma Kapitulo 5.
Roma Kapitulo 5. Ang talata ay 4 at 5. Talatang 4 at 5. Sabi po sa mga tala, at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Napakaliwanag ng talata, Pastor. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Paano daw ibinubuhos yun, Pastor? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. So, may instrumental ba ang banal na Espiritu? Yes, ang banal na Espiritu, siya yung nagbibigay ng kapangyarihan para tayo umibig kahit na the worst ay pwede nating mahalin. Kahit na ano pang gawin sa atin, ay iibigin natin even the worst na ginagawa sa ating mga buhay. Sa Roma 15, tingnan natin, may dagdag pa si Pablo, Pastor, tungkol dito. 15, ang talata ay 13. Ayan. Roma Kapitulo 15, ang talata ay 13. Sabi po dito, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kanina, pag-ibig ang ibinuhos. Ito naman, sabi rito, managana sa pag-asa sa pagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So, ano ang ginagamit na instrument para tayo magkaroon ng lubos na pag-ibig na galing sa Diyos? Ang banal na Espiritu. Yun namang pag-asa. Bakit tayo magkakaroon ng pag-asa? Ang banal na Espiritu din ang magbibigay sa atin ng katiyakan na ang Kristong nagligtas sa atin sa Kalbaryo ay iuuwi niya tayo, babaguhin niya tayo hanggang tayo'y makauwi sa langit na bayan na do'y wala ng paghihirap at kasalanan. Talagang ang pag-ibig ang siyang pangunahin na laging itinuturo sa atin na dapat na mahayag sa buhay natin. Dahil sa pag-ibig, ang lahat ay nagiging napakahalaga. At ito yung nagbibigay ng katibayan na mayroon tayong pag-asa. Ngayon, pag ano ba yung sinasabi natin na naitutulong ng pag-asa sa ating mga buhay? Ano ang naitutulong nito, epekto nito sa ating mga buhay? Si Salmista David sa awit, nagbigay siya ng isang pahayag, Pastor, sa awit 31:24, na nais kong iugnay doon sa katanungan na iyong tinuran. Dito sa awit 31:24. Awit 31:24. Sabi po dito, kayo'y mangagpakalakas at mangagdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Ayan, ang sabi doon, 31:24, anong sabi doon? Kayo'y mangagpakalakas at mangagdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. So ano ang dinadala noong pag-asa sa atin? Pastor, ang sabi dito ay kalakasan. At tapang. Ito ang daladala ng pag-asa sa ating mga puso. So we become courageous, we become brave para sa Panginoon at para tumindig sa tama at sa katotohanan. So tingnan natin ang ating kapaligiran, na kung saan ay nakikita natin ang kalagayan ng ekonomiya, yung mga marka sa paaralan, yung mga pananalapi at iba pa. Minsan naiugnay natin dito, may pag-asa pa ba na magbago ang katayuan ng ating lipunan? Ayan, tuwing tayo manunood ng news, kung minsan makikinig sa radyo, o ano pa mang mga bagay, parang nagiging worse ang ating kapaligiran. Now, dapat nating pagsinin, Pastor, na talagang yun ay magkakaganon. Pero hindi ibig sabihin, wala tayong pag-asa. Expect the worst to come, pero tayong mga anak ng Diyos ay dapat may pag-asa na hindi magwawakas ng ganito ang ating sanlibutan at ating mga buhay. Meron tayong inaasam na pag-asa na kawakasan ng lahat ng mga hindi tama, papalitan ito at ibabalik ng Diyos yung dating katatayuan ng ating sanlibutan, ng ating mga buhay at mga katawan na sakdal, sapagkat ito yung pag-asa na iniwan niya sa kanyang mga salita na pinatutunayan ng banal na Espiritu.
Alam po ba ninyo na ang pag-asa ay isang paniniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako? Dahil ang banal na kasulatan ay nagsasabing siya ay tapat at natutupad sa kanyang pangako at hindi siya magbabago. Kaya ang kanyang pagiging matapat sa katotohanan ang siyang pundasyon para sa ating pag-asa. Kaya nga sa pag-aaral natin dito sa ating seryeng ito ay panangahan nating mainam na ang pundasyon ng pag-asa walang iba kundi na kay Jesus. Na kay Jesus, lalo tigit sa kanyang ginawa doon sa cross. Kaya kapag tumingin tayo sa cross, makikita natin ang pinaka makapangyarihang paraan ng realidad ng pag-ibig ng Diyos sa atin at dito'y pinahahayag na darating siya sa ikalawang pagparito na kung saan ito yung pinananangan ng nating mainam ang pag-asa nating lahat na mabago ang sitwasyon ng ating pamumuhay. Ngayon, paanong ang tinatawag nating mapalad na pag-asa ng pagparito ay dapat na ito ay grounded o nakasalig sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ayan, Pastor, napakaganda noon eh. Ang mapalad na pag-asa, gusto kong basahin natin yung mapalad na pag-asang yun, Pastor. Titos 2:13. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Hintayin yaong mapalad na pag-asa. Paghihintayin, hindi pa ngayon. Meron doon. Ayan. So, darating pa lamang yon. At ang pinangahawakan natin, Pastor, ay yung kanyang pangako na siya'y muling babalik. Tama? O, Pastor, balikan natin yung ano ba yung pangakong yon sa Juan 14:1 hanggang 3. 1:14. Magandang palalahanan natin ang ating mga sarili sa pag-asang ito, Pastor, na ang pinangtatanganan nating pag-asa ay yung nakabatay sa kanyang pangako na binitiwan nung siya'y narito sa lupa bago siya mamatay at umakyat doon sa langit. Juan 14:1 hanggang 3. Huwag mangalumihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayan, himayin natin, Pastor, yung tinatawag nating pag-asa, Advent Hope. Opo. Unang-una sa lahat, sino ang nangako? Ang ating Panginoong Hesus. Bakit ako magtitiwala doon sa kanyang pangako? Una, naparito na siya ng una, Pastor. Ano bang mas madali? Yung una niyang pagbabalik o yung ikalawang pagbabalik? Ay unang pagbabalik dahil sakripisyo yung kanyang pagparito sa kanyang unang pagparito. Tama? Ipinanganak, naghirap, nagsakit, nabayubay sa krus. Pinahirapan ng mga tao. Tama? Okay. Pero sa kanyang muling pagbabalik, Pastor, so mas madali bang ganapin yung unang pagparito o yung ikalawang pagparito? Anong mas madali? Kung ang Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ay tinupad niya yung kanyang pangako na dumating ang Mesiyas, nagkatawang tao, nabayubay doon sa krus, mas madali yung pagbalik ng ikalawa noong ating Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus. Ikalawa, hindi lamang yung sino yung nangako, kundi pansinin ninyo, ang babalik ay yung ding Panginoon na nangako. Yan, hindi naman iba ang babalik, kundi siya rin yung babalik. Kaya mapalad na pag-asa kasi makikita natin, ang sabi doon, sa kaninang binasa natin, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. So, very, very clear. Bakit Advent Hope? Sapagkat si Kristo, yung nabayubay sa krus, siya yung babalik, kakaunin ang kanyang mga iniligtas upang tayo iuwi na sa langit na bayan. At ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang pangako. Dahil mula pa nung una, nakita natin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang pangangailangan natin, lalo tigit sa mga panahong ito, kung papaano tayo makikikooperate sa banal na Espiritu para
gawin niya na tayo nakatulad ng ating Panginoong Hesus? Paano tayo makikooperate? Paano tayo makikisama Unang-una sa sa lahat, Espiritu? ang basis ng ating cooperation ay nakasalalay kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas. So hindi makakagawa, Pastor, ang banal na Espiritu upang hubugin tayo sa likas ng ating Panginoong Hesus kung hindi natin tinanggap si Hesus bilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. Makakagawa. Yun ang susi, Pastor. Yung pagtanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas at Panginoon. Yun ang susi para tayo ay hubugin ng Espiritu sang-ayon sa kanyang wangis, conforming us to His image. Sabi kanina doon sa Roma, Kapitulo 8:29. Now, mahalaga ito na dapat nating idiin na cooperation. Ayan. Kasi sa kaligtasan, nagiging issue, Pastor, ngayon, at ito'y mainit na issue pa rin sa ating iglesia, ano ang role ng tao sa kanyang kaligtasan? Ayan. Meron ba tayong bahagi? Kasi pag sinabi mong bahagi, kundi ano yung role? Ano yung ginagampanan natin? Yung cooperation. Yan ang Sasabihin ating natin ako bang nagdesisyon nun? Yes, ako ang nagdesisyon. Ang kaibahan, prompted and convicted by the Spirit of God. So, yun yung role. Hindi ako makakapagpasya ng gano'n na magpasakop, magsisi at tanggapin si Kristo kung ang banal na Espiritu hindi gumawa. Nauulitin ko hindi Espiritu ang nagpasya para tanggapin si Kristo. Ako ang nagpasya. Ako ang tumanggap doon at nagsisi ng aking mga kasalanan dahil ang Espiritu gumawa sa aking buhay. Dapat malinaw ito dahil ito yung aspect na nagsisimula doon yung paglinang tayo sa likas ng ating Panginoong Hesus. Yung pakikisama natin sa banal na Espiritu, ito yung tanging papel na ginagampanan natin. Kasi doon nakikita na kalooban natin na ang banal na Espiritu gumawa sa buhay natin upang maabot natin ang mithiin ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Ngayon, alam ho ba ninyo na sa loob ng 3 buwan ng ating pag-aaral ay natuklasan natin kung papaano tayo mamumuhay ng espiritual. At napakalaki ang kinalaman ng banal na Espiritu sa ating espiritualidad. Kasi yung unang-unang pag-aaral, kung ating babalikan, ay nakilala natin ang gawain ng banal na Espiritu mula sa salita ng Diyos. Na siya ang mayroong trabaho na naibigay ito na kinasihan, pinatnubayan, ginabayan kung bakit ang mga lalaki ay na-inspired, kinasihan. Hindi itong salita, ang kinasihan, kundi yung mga tao. Ayan, binabaybay na natin, sinasummarize yung buong lesson na natin, Pastor. So, ang trabaho ng banal na Espiritu, in-inspire yung mga tao, mga lalaki at babae, na sumulat nito para yung mga katotohanan na nagpapakita ng ang Diyos ay may pabalita. Inireveal ang kanyang sarili sa magitan ng kanyang salita ay madaling unawain sapagkat pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Saka ang banal na Espiritu ay nasumpungan natin na ito ay gumagawa doon sa likuran. Ayan, hindi siya yung main actor. Ang main actor dito sa Bible, si Kristo. Siya ang tagapagligtas. Kasi the theme of the Bible, Pastor, ay ang ating Panginoong Hesus. Ano ang role niya? Sinuportahan niya ang tagapagligtas. Paano? Nang siya'y magkatawang tao. Ano pa? Nang siya'y mabayubay doon sa krus. Nang siya'y tuksuhin sa ilang. Nang siya'y magtagumpay sa mga tukso ng kaaway. Hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang umaalalay sa kanya ay ang banal na Espiritu. Kaya pinapakita na talagang aktibo ang banal na Espiritu sa larangan ng kaligtasan. Dahil makikita ho natin na kahit sa paglalang at sa muli niyang paglalang sa atin, naroon ang banal na Espiritu. Yung pagpapakita ng gawain sa sanktuaryo, naroon ang banal na Espiritu. Kaya totoong ang banal na Espiritu ay ginagawa niya na tayong lahat mailagay sa atin ang karakter ng Panginoong Hesus sapagkat ito ang tanging paraan upang maluwalhati natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. At dito, hindi natin may kukubli na ang banal na Espiritu ay kapantay
ng Ama, ng Ama at ng Anak. saka ng Anak. Oho. Kung Diyos ang Ama, Oho. Diyos ang Espiritu, at Diyos din ang Anak. Ayan. Dahil sa... Now, kung sasabihin natin paano ipapaliwanag ito, ito'y isang hiwaga. Pero yung hiwaga. nature at characteristics katangian. nila, yung katangian, ay makikita natin na yung katangian ng pagka-Diyos nakikita sa tatlong ito. Ayan. At napag-aralan din natin yung bang napakalaking kinalaman ng banal na Espiritu tungkol sa bautismo. Bautismo. Oo. So, yung tao na binabautismoan, pastor, ang nag-uudyok doon ay ang banal na Espiritu. At yung baptism of the Holy Spirit na sinasabi natin ay hindi pwedeng mangyari kung hindi ka nabinyagan sa tubig. Ayan. At hindi mo tinanggap si Kristo bilang iyong personal na yun ang prerequisite. Tatanggapin mo si Kristo na Panginoon at tagapagligtas, bibinyagan ka publicly sa umagitan ng binyag na paglulubog sa tubig, tsaka naman bibinyagan ka, tatanggapin ka, tatatakan ka na ikaw ay sa banal na Espiritu. At mula sa prosesong iyon, ginagawa ng banal na Espiritu yung mga pamamaraan upang maabot natin yung mithiin ng Diyos sa buhay natin na luwalhatiin natin siya. Tama yun. Kaya nga, pagkatapos na ikay mabautismuhan, gagawa ang banal na Espiritu. Kung ikaw ay makikikooperate, magbubunga ang banal na Espiritu. Tama yun, Pastor. So, doon sa Galatia, na napansin natin sa ating nakalipas na pag-aaral, iisang bunga, yun ay pag-ibig, at ang iba pang mga bunga na naroon ay nanggagaling doon sa pag-ibig na relasyon natin sa Diyos. Ayan. So, wala yung mga joy, peace, long-suffering kung wala yung pag-ibig. Ayan. So, doon nakakonekta lahat yung mga yon na tinalakay natin sa mga nakalipas na pag-aaral. At kailangan mong magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu. And the moment na meron kang bunga ng banal na Espiritu, ibinibigay ng Espiritu ang kanyang mga kaloob. Ayan. So, yung kaloob ay gagamitin, hindi for personal, Pastor. Ang kaloob ay binibigay sapagkat ito'y magpapa-edify yan sa iglesia at tatapusin ang gawain, gagamitin for mission. Kaya nga, sinasabi natin na ang gawain ng banal na Espiritu ay pagkaisahin ang iglesia. At ganun din ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pinag-iisa tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng bautismo at ang banal na Espiritu ay pinag-iisa niyang iglesia sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos. Kaya nagiging matibay ang ating pananampalataya, nagiging matibay ang iglesia, at ito'y napapatunayan natin na kahit anong dumating sa iglesia na mga hamon, nananatili siyang matibay dahil gumagawa ang banal na Espiritu. At dito rin ay tinalakay natin ang mga pamamaraan upang mapanatili natin ang kabanalan sa ating buhay. Katulad ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Yan. So very basic yun, Pastor. Hindi pwede na ang banal na Espiritu gumawa kung di natin alam ang laman ng banal na kasulatan at hindi tayo nakikipag-ugnay sa Kanya sa pagitan ng panalangin o pakikipag-usap o paghinga sa ating espiritual na kabuhayan. Kaya nga, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Huwag tayong sumalungat sa banal na Espiritu upang yung kanyang ningas ay hindi maputol, hindi natin mapatay, kundi lalong mag-umapoy sa ating mga buhay. Yan. Ibig sabihin, ang ating kasalanan ay ating ihingi ng tawad sapagkat iyon ang susi para tayo ay laging open sa banal na Espiritu. Hindi natin siya pighatiin. Kasi pag inulit-ulit natin ang isang kasalanan, nagiging kapusungan ito dahil hindi na natin maramdaman kung ito'y mali o hindi. Dahil ang tinig, hindi na natin marinig sa magitan ng ating konsyensya. At sa huli, ay ating nasumpungan ang napakalaking papel ng banal na Espiritu sa buhay natin. Na dito sa ika-12 lesson na ating pinag-usapan, nakita natin ang kanyang gawain na pawang pinakikita rito
na mismong ang Espiritu ang nagpapadama sa atin na mayroon tayong pangailangan na walang iba kung hindi yung katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Dahil wala tayong kakayanan para maging matuwid. Sabi nga, tayo ay isang maruming basahan. At ang ating katuwiran ay walang magagawa para tayo maging matuwid. So kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung katiyakan ng kaligtasan ay inilalagay niya sa ating mga puso. At doon nabubuo yung kombiksyon tungkol sa paghukom. Ng paghukom ay hindi yung paghatol, kundi ito yung... ito yung pinapakita na tayo'y nagtagumpay sa kasalanan. Wala nang condemnation sa atin dahil na kay Kristo na tayo. Yung hinatulan dito, yung magdadala ng ating mga kasalanan na pinatawad at yun ay ang dyablo. At dahil sa ginawang ito ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, pinatitibay ng banal na Espiritu ang katiyakan ng kaligtasan sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang selyo, yung pagtatak. Kaya nga tinawag nating natatakan ng Espiritu. At ito ho yung nagsasabing tayo ay sa Diyos. At itong bagay na ito ay panghawakan nating mainam. Sapagkat ito, Pastor, ay nawawala din pala. Yan, nawawala yan, Pastor. Kapag hindi natin tinuturo na ito ay pagminsan ay lubos-lubos na hanggang sa wakas ay ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Hindi. Kundi tayo ang nagpapasya. Yung kapasyahan natin, iginagalang ng Diyos, Pastor. Yung desisyon natin, yun ay ang ginagalang ng Diyos para tayo ay maligtas o hindi. Okay. So ngayon po, dahil lang sa ito, yung pagtatapos ng ating pag-aaral, nais kong bigyan ng pagkakataon si Pastor Ilioma na kung saan ay kanyang madala ang masidhing panawagan sa atin para sa kahalagahan ng pag-a-apply ng ating ginawang pag-aaral. Ang pag-aaral natin ng 3 buwan ay tungkol sa banal na Espiritu na mahiwaga at tayo naniniwala na ito'y bahagi ng pagka-Diyos, yung Santa Trinidad na sinasabi natin. Subalit pangunahin na hindi man natin maipaliwanag kung ano siya at sino siya ay yung kanyang gawaing ginagampanan ay yun ay mahalaga sa ating espiritualidad. Ang ibig sabihin, yung ating pamumuhay sa spirituality, ito yung mahalaga na dapat makita. Tayo ang may benefit dito sa ganitong trabaho ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nga, huwag nating baliwalain ang ating mga paksang tinalakay ay mahalaga sa ating espiritual na kalalagayan sapagkat ito ang nagpapakitang ligtas tayo kung tayo na kay Kristo na pinapatnubayan ng kanyang Espiritu. Napakarami kong natutunan sa pag-aaral na ito na talagang lagi kong sinasabi na kung wala ang banal na Espiritu, ako'y maliligaw sa aking pananampalataya. Mga kaibigan, ang mithiin ng banal na Espiritu ay pangunahan tayo sa taimtim na pakikipag-ugnayan kay Jesus. At lumugar siya sa ating mga puso para matiyak ang buhay na walang hanggan kay Kristo bilang ating Panginoon. Kaya gagawin po niya ang kahanga-hangang gawain upang tayo ay kanyang himukin para lumapit kay Kristo. Dahil alam ho ba ninyo, kapag tayo hiwalay kay Kristo, tayo ay mawawaglit. Ang kasalanan, hindi lang ito yung bagay na ginagawa natin, kundi ito yung katayuan ng isang nilalang. Kaya ito'y pinapahayag ng banal na Espiritu kung sino talaga tayo at kung sino ang Panginoong Hesus at kung anong ibig sabihin nito. Maraming salamat sa Diyos, mayroong banal na Espiritu na siyang nagpapatotoo ng katwiran ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang kabutihan, ng kanyang biyaya at kapangyarihan. At tayo nilalapit niya kay Jesus na siyang nagkaloob sa atin ng walang hanggang buhay at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya isuko natin ang ating sarili, hayaan natin ang banal na Espiritong gumawa, makikooperate lamang tayo sa Kanya, dadalhin niya tayo para sa pagluwalhati sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa inyong pakikisama sa amin sa 3 buwan nating naging pag-aaral na ako'y naniniwala
na marami tayong natutunan at kapag ginamit natin ito sa tulong ng biyaya ng Diyos, magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kagalakan naming pasalamatan kayo. Pinagkalooban niyo kami ng mga pagkakataon na nagugol namin sa loob ng 3 buwan na pag-aralan ng inyong mga salita, ang gawain ng banal na Espiritu na siyang napakalaking papel para mapanghawakan namin ang katiyakan ng kaligtasan. Nawa sana, Panginoon, patuloy siya sa bawat araw ay gagawa sa buhay namin, magpapaalala ng aming mga pagkakamali at aakay sa amin para sa taimtim na pakikipag-ugnay sa aming Panginoong Hesus. At sa gayon pong gawain, ito yung magpapatatag ng aming pananampalataya na darating si Hesus sa kanyang ikalawang pagparito at kaming lahat ay sasalubong upang magmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng sumubaybay sa programang ito, 10 ng kanilang mga kaanib ng pamilya, na ang bawat isa ay mabigkis sa pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan. Maraming salamat sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa pakikisama niyo sa amin sa 3 buwang nagdaan. Sana po huwag kayong bibitiw sapagkat tuloy-tuloy tayong mag-aaral hanggang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa mga panahong katulad nito, kailangan nating maging lalong matibay ang ating pananalig. Yung susunod na pag-aaral ay napakaganda na naman. Nakaka-excite po ito sapagkat ito ay may kinalaman sa salita ng Panginoong Hesus na pakainin mo ang ating mga tupa. Dito po, itong pag-aaral na ito ay nakapaloob sa 1 at 2 Pedro, yung aklat ni Pedro. Kaya sana po, sasamahan niyo po kaming muli para sa pag-aaral na ito. So Pastor, kayo po ay magpasalamat sa ating mga manonood. Salamat po na kayo ay naging kasama namin sa mga pagtalakay. Sana ang mabubuting bagay na ating pinag-aralan di lamang narinig, kundi ating isa sa kabuhayan upang ang likas ng ating Panginoon Hesus ang makita sa ating mga buhay. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong kabuhayan. Maraming salamat.